are ready, come to the table. Come and be fed by the bread and the wine. All who will hear me and all who are able, enter His Salamat sa Panginoon dahil buhay po ang Diyos. Maggagabay po sa atin kung ano man ang nais niyang iparating sa ating kalagitnaan. At ang importante, nandito tayo at kakatipon tayo. Sama-sama nating itinataas ang pangalan ng Panginoon. At yung mga kalakasan natin ay sinisikap nating ibahagi sa iba. Ano? Unang-una, hindi ko alam kung hanggang kailan pa tayo tatagal, ano? Dahil sana pag-pray nyo ako na humaba pa yung buhay ko, mga kapatid. Dahil ngayon, kung may papalit na, okay lang. Kahit nakunin na tayo ni Lord, okay lang. At sa ministry naman, ganun lang naman eh. Hindi naman tayo nagpipilit na ako, tayo, ganyan. Hindi ganun. Ganyan ugali ng iba, mga kapatid, kaya nagkakaloko-loko sa ministry. Yung pagpipilit na manguna sa gawain, gayong hindi naman tinawag. Pag tinawag ka talaga, tatapusin ng Panginoon yung nais niyang ipagawa sa iyo. Ano? Pero kung tapos na, tigil na, pahinga ka na. So, ganun lang kasimple ang mga anak. Huwag natin pahirapan mga sarili natin. At maski yung mga nauna, mga major prophet, major apostle, na nauna sa atin, mga kapatid, at ngayon ang fivefold ministry ay binubuo. Kasi ganun nga ang nangyari, ano? After on the time of John the Baptist, wala pa naman fivefold ministry sa panahon na yan eh. Di ba? Pagdating ng mga apostol at sila pa rin yung ginamit ng Panginoon hanggang kumilos ang Panginoon sa upper room at babaan sila ng banal na Espiritu Santo at nangaral, mga apostol yun, mga grupo ng apostoles yun, ano? At pagkatapos sila mangaral, hindi pa naman agad-agad lumitaw yung fivefold ministry. Tama? So, lilitaw lang ang fivefold ministry kapag may dala na silang perfect message. Lalo na sa panahong ng end time na kinabubuhay natin, hindi maituturing na fivefold ministry ang isang ministro na may 3 mali, 3 tama. O kaya yung ministro na nanaginip lang, mga kapatid, na pawang hindi makatotohanan yung sinasabi, hindi po tatanggapin yon, mga anak. Kailangan maliwanag at tumatatak sa puso at sa isipan yung bawat makatotohanang mensahe. Kaya nga, ako napapansin ko talaga yung mga walang maisagot sa itatanong, ayaw niya na masalang di ba? Kasi walang maisasagot Yun lang naman, simple lang naman yung hinihiling ko. Baguhin natin yung rules. Pag may nagpresenta, huwag kang bababa dyan. Huwag kang aalis sa pwesto mo hanggat hindi natatapos mga questions sa'yo. Pag alam mo sagot, sabi mo, alam mo. Pag hindi mo alam, baba ka na. Di ba? So, ganun lang yun. Kaya honest tayo sa sarili natin. Kasi kung hindi tayo magiging honest, bira tayo ng bira, sige tayo ng sige, na kahit wala sa Biblia, delikado ang buhay natin at yung buhay ng pinapangaralan natin. So, ganun lang po kasimple yun. Kailangan mag-ingat po tayo. Ingatan natin ang ating mga sarili, maging ating mga aral sapagkat hindi lang sarili nating buhay ang ililigtas natin, kundi mga buhay din ng iba. Tama po? So, pamilya natin, ganun din. At ang bawat isa sa atin, kailangan nagkakaisa din naman. Hindi naman yung kanya-kanya tayo na nagpapabigatan tayo sa isa't isa. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon na magagamit
lalo na pagdating po sa kasakdalan. Kundi, ang totoong gagamitin sa kasakdalan ay meron pong pagkakaisa yon. May pag-iibigan, may pagmamahalan, nagkakasundo, at hindi po yung kanya-kanya, mga kapatid. Basahin ko muna sa Galatia bago ako magbigay ng maiksing mensahe. Mga kapatid, kung sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan na iyong pagguriin ang iyong sarili na baka ikaw ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Tayo muna yung manalangin sandali, mga anak, mga kapatid. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. O Lord, minsan pa sa oras na ito, Panginoon, bigyan mo po ng kalakasan ng iyong lingkod. Nalalaman mo na wala siyang anumang magagawa kung wala ka. Puno siya ng kahinaan. Opo, Panginoon, na naway mangusap ka sa kanyang labi at hayaan mo ang mga pagpapalay dumaloy sa kapakanan ng mga tagapakinig, Panginoon, sa oras nito. At sa iba pa na makakarating ang mga mensaheng ito, ang mga salitang ito. Lord, pagpalain mo po ang umagang ito at ang iyong lingkod. Mangusap ka, lumagay ka sa kanyang harapan, Panginoon, at ikaw po ang makita at hindi ang kanyang sarili, Panginoon. Minsan pa, Lord, humihingi kami ng habag, humihingi kami ng awa, humihingi kami ng iyong bendisyon. Naway ikaw lumagay sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang magkaroon kami, Panginoon, ng pagkaing napapanahon na ipagkakaloob mo ang banal sa mga oras nito, na siyang magbibigay na patuloy sa amin ng lakas habang kami nagpapatuloy lumakad at umaasa na ikaw ay may gagawin sa aming mga buhay. Salamat po sa oras nito, Panginoon. Minsan pa, hipuin mo po ang labi ng iyong lingkod. Ikaw po ang mangusap at gayon din sa mga nakikinig, Panginoon, na naway ikaw ang makita nila at hindi ang iyong lingkod na nasa harapan nila sa oras nito. Salamat po. Dalangin namin sa pangalan ng walang hanggang pangalan ni Yahushua, ang banal ni Israel, ang aming Mesaya. Salamat po. Amen. At amen. So yan, mga anak, mga kapatid, sabi dito sa verse 2, na magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Mga kapatid, hindi na kautusan ni Moises, kautusan na ni Kristo. Dahil nabubuhay po tayo sa bagong tipan na kung saan umiiral hindi ang katigasan ng tao, kundi ang pag-ibig ng tao. Ang ulo ay si Kristo, ang ulo ni Kristo ay ang Diyos, at ang ulo ng babae ay ang lalaki. So kapag ganoon, mga kapatid, ang ulo ng mga anak ay ang magulang na babae. So magiging maayos, tama, magiging in order ang mga bagay-bagay at magiging karapat-dapat po tayo sa mga inaasam-asam po natin. Magiging pagpapala po tayo sa iba. At hindi tayo mga Kristiyanong kung may Bible study, okay. Kung wala, okay din. Hindi po ganon, mga kapatid. Kundi tayo po yung mga Kristiyanong hinahanap-hanap po natin na kung saan meron pong laging pagtitipon ng mga agila. Dahil meron pong pagkaing napapanahon, meron pong pagkaing sariwa na inihanda ang Panginoon. Lalo na tayo na sumasampalataya na malapit ng darating ang Panginoon. Yung iba, mga nagbabaliwala, mga todo pasa, mga kapatid, at ayaw ng kaayusan, hindi po sila makakaasa ng rapture. Sapagkat sino ba nakakilala ng espiritu ng tao, kundi ang kapwa-tao, tama? Hindi mo naman kailangan ang matalas na anointing para maunawaan mo mga bagay-bagay. Tama? Na kapag mayroong confusion at walang may settle, hindi po yan, mga kapatid, sa Diyos. Yun ang diretsong salita, mga kapatid. Kundi
Ang laging nasa Diyos ay yung merong kahinahunan, yung merong laging pagyakap sa makatotohanan ng mga salita ng Panginoon. Tama, minamahal po natin yung salita ng Diyos at hindi po natin sinasabing bahala na, total, may nakikinig pa naman eh. Hindi po ganon mga kapatid. Ang prioridad mo ay dalhin ang mga anak ng Diyos sa salita ni Kristo. Hindi po yung tao dadalhin mo sa kung saan mo gusto siya dalhin. Tama? Amen. So, si Kristo po ang may-ari ng gawain ito. Hindi po natin iniaari ito, mga kapatid. Kaya kung sino mang magsasalita dito sa harapan ko, para pamaliin ako, tinatanggap ko yan. At hindi po ako magmamatigas. Huwag po natin ugaliin na kapag tayo na itutuwid, may mga taong ganun pinaiiral ng pride na habang tinutuwid mo, lalong nagmamatigas. Ang gusto nila, minsan nga dinadaan mo na nga sa pakiusap di ba? Minsan dinadaan mo na nga sa himas-himas, dinadaan mo na nga sa paunti-unti. Pero, ganun pa rin. Tama? Daanin mo sa hindi mahinahon. Ganun pa rin. Mga kapatid, kasi depende na lang sa puso ng tao Kung talaga marunong magpakumbaba di ba? At marunong tumanggap ng kaayusan, dahil kaayusan ang hahanapin ng Panginoon, yung pananampalatayang totoo, mga kapatid. Hindi siya basta darating o kukunin tayo na sa ganitong sitwasyon na iba-iba ang ating pag-iisip, iba-iba ang ating mga kaisipan, mga kapatid. Wala pong ganon. Kundi, isang kaisipan lamang, maaring sabihin natin sa lawak at lalim ng pagkaunawa, pero still, isa-isang pag-uugali at kaisipan yung darat na ng Panginoon. Tama po? Hindi po yung kanya-kanya, hindi po yung may pagmamataas, ako dapat masunod, ako ang dapat masunod. Hindi po ganon, mga kapatid. Nagbigay na ang order ng Panginoon. Nagbigay na. Dahil kapag hindi nasunod yung order na yun, yung nasa ilalim, magmamatigas yun. At kapag nagmatigas yun, ibig sabihin, guguho na yung paakyat. Doon magsisimula ng gumuho. Yun, kailangan muna natin magpasakop sa salita. Dahil yun ang unang-una Kapag wala nagpasakop sa salita, 1957, ano na ngayon, 2000 na, napakalayo na ng panahon, mga kapatid. Isang World War na palang nakalaan, mga kapatid. So darating na ang Third World War. Wala pa po tayo na i-settle. Kailangan i-settle na lahat, yung mga pamamahay, yung kaayusan sa loob ng bahay, kaayusan sa mga mahal natin sa buhay. Hindi pwedeng nagsosolo-solo tayo. Hindi pwedeng hindi mo pinapanalangin man lang yung kapatid mo. Hindi po pwedeng hindi mo man lang akayin yung mga mahal mo sa buhay. Hindi po pwede, mga kapatid, dahil doon pa lang masusubukan ka. At kapag doon nasubukan ka, mga kapatid, kukonsensyahin tayo. Diba? Nakakarating ka nga doon sa mga ministro ng Panginoon doon sa mga talaga nagsasaliksik ng Biblia pero hindi makakakita, mga kapatid. Tapos sarili mong sambahayan, hindi mo maayos. Diba? Kailangan ilagay muna natin sa simpleng pamumuhay, simpleng pag-uunawa o pagkaunawa sa salita ng Panginoon Diyos. So doon muna, sa simple, mga kapatid. At ako naman ay nagpaplano, mga kapatid, ng mga katuruan. Ayoko ng sermon, sabi ko nga sa inyo, noon pa man Bagamat pinapahintulot ng Panginoon Diyos yun. Ang gusto ko, magsilika tayo sa unawa at sa kapahayagan ng ating Panginoon. At ayoko rin magsayang ng oras. Kaya siguro sa darating na panahon
sikapin natin na magkaroon tayo ng isang outline lang at para tuloy-tuloy na yon. Nandoon naka-focus na yung mga mensahe na nais iparating ng Panginoon dahil nagmamadali na po tayo. Nagmamadali na po tayo, mga anak, mga kapatid, kayong mga kabataan. Ang sinasabi ni Brother Jackson, mga kabataan na maiiwan Kabataan o kaya yung late comer. Yun ang maiiwan sa rapture. So, ibig sabihin, mura. Tama? Mura o hindi naging matured, hindi pa naging sapat, hindi pa nahinog. Kaya kapag kami panahon, kasi depende yan sa paglago na nga natin Depende sa paghakbang natin Di ba? Kahit sabihin mo, baguhan ka sa mensahe, pero alam mo, nagpapasakop ka at alam mo ang kaparaanan ng Panginoon, ganyan na magiging paraan na kahit sa mura mong pag-uunawa ay mapapabilis yung iyong pagmamature sa Panginoon dahil magbubunga ka. Tama? Magbubunga ka sa buhay mo. Dahil kapag ka walang bunga, mga kapatid, walang ipinapakita, walang pagsisimikap, huwag po tayong aasa ng rapture. Sinasabi ko sa inyo ng diretsahan kasi ayoko maging bulaan Ayokong himas-himasing kayo na pagkatapos, sabi ni Brother Aki, rapture kami. Individual po ang rapture. Hindi ko pwedeng sabihin, ikaw mararapture ka. Ang Diyos po nakakaalam. Ang Diyos ang nakakita. Ang Diyos ang nakakilala ng ating mga puso. Pero kung nagbabaliwala tayo sa panahon ng pangangaral ng salita ng Panginoon at sa mga napapakinggan po natin at hindi tumatagos sa puso, hindi tumatagos sa isipan, mga kapatid, lalakad tayo ng mangmang. Alam niyo ba yan? At nakakahiya. Lalakad tayo mangmang, lalakad po tayo ng hubad sa buhay nito. At huwag tayo magiging katisuran sa iba, kundi maging halimbawa. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga anak. Tama? Huwag tayo magbibigay ng katisuran sa iba. Sabi nga, sa aba niya na magpatisod sa batang ito, sa maliit na ito, mabuti pa sa kanya ang talian sa liig at itapon sa dagat. Shall we say amen? So ganun, mga kapatid, na kapag ka nagbigay ka ng kahinaan sa kapwa mo, nagbigay ka ng ikatitisod ng kapwa mo, nagbibigay ka ng ikasisira ng gawain ng Diyos, malaki ang pananagutan mo sa Panginoon Diyos. Amen? Hindi lang ikaw, mga kapatid, kung hindi, mga kapatid, sa salit-salin ng lahi mo, hahatulan ng Panginoon. Dahil hindi mo pinahalagahan ang kabutihan ng ating Panginoon. So, ganun kabagsik mga kapatid dadalhin ka kasi sa kautusan hindi na sa pag-ibig Tama? Kasi nga, hindi makita sa iyo yung pag-ibig, kaya dadalhin ka sa kautusan. At doon, bawat nakasulat sa kasulatan na hindi mo ginampanan, yan ang ihahatol sa iyo. Amen po? Alam niyo po, yung mga manggagawa ng Diyos, nagsisikap naman yung mga yan hindi nga natutulog yan At dumadaing lagi sa Diyos para sa kaluluwa ng tao. Hindi po yan nagsasarili, mga kapatid. Ewan ko sa iba, mga kapatid, dahil kapag ka hindi mo itinama unang-una ang doktrina mo, ang aral mo, hindi pag-ibig ang magmamanifest sa iyo. Tama? Hindi pag-ibig ang magmamanifest dahil false doctrine Itama mo muna ang buhay mo, itama mo muna ang pangangaral mo, itama mo ang lahat. Then magmamanifest ang pag-ibig ni Kristo. Unang-una sa pamilya mo, then sa ibang tao. Tama po? Hindi ko pwedeng sabihin mo mahal mo ang ibang tao at gusto mo silang maligtas, pero ang pamilya mo pagkatitigas ng ulo. Itama mo muna yung mga ulo niyan. Itama mo muna yung mga puso niyan. Tama po? Kaya ako, babagsik ako, mga kapatid. Hindi lang ako kilala, matapang ako.
Kasi nung araw talagang kilala ako ng mga kapatid ko. So kung gaano ako katapang noon, ganon din ako katapang ngayon. Hindi niyo lang alam. Hindi niyo pa lang nakikita. Si Brother Johnson na saksihan niya eh. Ako talaga mahinahon ako magsalita, babagal ako magsalita, pero bumibilis po to. Meron, kasi may anointing eh, mga kapatid eh. May bumubulong doon sa likod eh. May nagsasabi na gawin mo ang bagay na ito. Diba? Sabi nga, sino mo masumpungan sa pagsalangsang sawayin na may kahinahunan. Tama? Pero sinasabi din naman, sino man nasumpungan na may pagsalangsang sawayin na may katapangan. So mamili sila dyan kung saan ang gusto nila. Tama? Hindi naman pwedeng puro kahinahunan to. Miski si John the Baptist. Mga kapatid, sinasaktan eh. Salita pa lang sinasaktan yung hari eh. Di ba? Mga lahi kayo ng ulupong. Sino yan? Yung hari, yung mga Pariseo, ganyan ang sinasabi niya. Di ba? Talagang galit. Hindi yung mga lahi kayo ng ulupong. Hindi ganon. Hindi ganon mga kapatid. I-convert mo sa panahon natin ngayon yan. Yung ganyang tapang mga kapatid. Ayan o. Kaya pag diyan pa humarap, sorry ka. Tama? Ibig sabihin, marami kang babaguhin sa buhay. Tama? Pwede naman tayo lumakad ng ganito eh. Face as a man. Tama? Magpakahinahon sa lahat ng bagay. Amen po? Kasi yung apat na katangian na yan, katangian ni Kristo yan, mga kapatid. Huwag mong iisipin na kapag sinabing pastor yan eh, kaya yan, mapagkumbaba. Hindi mo alam, may mukha ring leon yan. Tama? Amen. Amen. Mga kapatid, tingnan mo ang bayang Israel. Kasi kung puro pagpapakumbaba si Israel, hindi dadaanak ang dugo doon sa wilderness eh. Tama? Lumalaban din sila. Tama? Amen po? Lumalaban din sila. Dugo sa dugo yun. Pero ang buhay natin ngayon, mga kapatid, merong isa, sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Amen? So, kailangan magpasakop tayo doon dahil dumating na yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Tama? So, minsan nag-aasal tayo ng leon, mga kapatid. Pero, hindi nagbububo ng dugo. Still nananaig yung pagpapakumbaba. Tama? At yung pagiging tao natin. Kailangan maging tao tayo sa harapan ng mga tao. Hindi yung magaspang tayo. Hindi pinipilit natin yung baluktot nating pag-iisip, mga kapatid. Kailangan isipin mo na yung kaharap mo, mga kapatid, ay may halaga, may kapurihan. Tama? Kasi kapag iniisip mo na ikaw lang, mga kapatid, magiging magiging selfish ka, mga kapatid. Kailangan hindi tayo tumitingin sa anyo at iginagalang natin ang mga tao, mga kapatid. So ito, alam nyo, sinasabi lang natin na may eagle eye tayo mga kapatid Tandaan natin, the four living creatures has many faces. 4 faces yan. Diba? 4 na muka. Ibig sabihin yung kondisyon na nagpapalit-palit yan. Nagpapalit-palit. So, kailangan, kung ito po ay aakuin mo ito, ikiklaim mo ito, hindi pwedeng wala ka nito. Tama? Kailangan marunong ka rin magpakumbaba. Tama? Marunong ka rin magpakatao. Kaya ito, nasa dulo ito, mga kapatid Hindi ka pwedeng maging agila kung wala ka lang mga ganyang katangian sa umpisa mga kapatid Wala kang katapangan para ipangaral ang katotohanan.
Hindi pwede yun. Kailangan may tapang ka para ipangaral mo ang katotohanan. Tama po ba? Hindi yung, tika muna, baka nakakahiya eh. Tika muna, baka hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan may tapang ka. Sabi ko nga sa inyo nung araw, nung ako'y nakakilala ng tamang bautismo pa lang yung natutunan ko, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, hindi naman sa pagmamayabang ito, dahil talagang inuuga ako ng Panginoon eh. Gusto kong ibahagi eh. Acts 2:38 lang, yung naging malinaw sa akin, baptized in Jesus Christ's name. Mga kapatid, yung mga pasto, sabi ko sa inyo, yung sa top avenue, sinusuyod ko yun, naglalakad lang ako, nakasinelas pa ako. Pinupuntahan ko yung mga pastor. Ha? Yung pastor doon sa paligid namin, doon sa Santa Ana, kinakausap ko. Bautismo lang, mga kapatid, laglag na. Amen? Kasi kung talagang lumakad ka sa pag-ibig, mga kapatid, yung mga yan, di sana nakita nila to. Wala pong nabautismuhan sa Matthew 28:19. Ganun lang. Yun lang sinasabi ko sa kanila. Pakita nyo sa akin at may papakita ko sa inyo na nabautismuhan sa pangalan ni Kristo Jesus. Marami akong versikulong ipapakita sa inyo. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Kaya napakahalaga eh. Na kung totoo na sumpungan natin ang katotohanan, mga kapatid. Ito, wala akong kaplano-plano natatayo, mga kapatid, para mangaral. Pero nasumpungan ko ang katotohanan. Ang totoo niya, kapag may nakikita ko nagbibipit ng Biblia, sinasabi ko, pare-pareho lang naman yan eh. Parang tubig sa ilog yan, napapuntang dagat eh. Ganun ang katuwiran ko ng araw. Pero nung simpleng nakaunawa ako, mga kapatid, simple lang, konti lang yung natutunan ko, ipinaglabang ko para ang tao ay magising, para ang tao po ay mamulat. At hindi makapagpahamak sapagkat grabe, mga kapatid, ang pagpaparusa ng Panginoon sa mga sumusuway sa Kanya. So mahalin po natin ang buhay. Hindi lang yung buhay natin, maging ang buhay ng iba. Magpasakop po tayo sa salita ng Diyos at huwag tayo magiging cause ng magiging kahinaan o kakisuran ng iba. In other words, magpakita tayo ng halimbawa. Tama? Praise the Lord. Sa verse 4, ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. So, kailangan ito, no? Siya sa atin, unang-una, ang mga sarili natin. Amen po? Ha? Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. May pasanin po tayo. Kung paano siya ay nagpasan, tayo din naman ay may kanya-kanya pong pasanin. Pag sinabing pasan, mga kapatid, talagang tinitiis mo yung bagay na yan eh. Tama? Pag sinabi natin tinitiis, panahon yan. Hindi yung sandali lang eh, nagtiis ka lang ng sandali, pagkatapos tama na. Hindi ganon. Panahon po yan, mga kapatid. Eh dito ang tao nasusubok eh, sa konting bagay na hinihingi ng Panginoon, mga kapatid. Yung order lang. Yung order. Yung pagiging mataligmahin, mga kapatid, sa bawat ulo na inilagay ng Panginoon sa tahanan, maging sa iglesia. Simple yun, yung pagtalima sa ulo, mga kapatid. Yun ang pinakasimpleng utos na pinapasunod ng Panginoon. At kung hindi mo gagawa ang bagay nito, mga kapatid, magkokos po yan ng confusion. Magkokos po yan ng katisuran, at kung hindi natin pagsisihan yung ating mga sarili, mga kapatid, may mga madadamay pa. So itong iniiwasan natin. Dahil tayo po, mga anak tayo ng Panginoon, kailangan natin lumakad ng maayos sa buhay po natin. Purihin ng Panginoon. Sabi dito, sa 7, o sa 6,
Dadapot ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen? Amen po. Dumamay. Importante ito yung pagdamay, mga kapatid. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya naman aanihin niya. So you see? Sapagkat ang nag-ahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Amen? Yung yung sarili lang natin, yung iniintindi natin, mga kapatid, kailangan tingnan din natin yung iba. Dadapot ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, ang focus po natin, hindi na yung mga bagay na makalupa. Kasi kapag kayo mga bagay na makalupa pa rin, mga kapatid, hindi tayo magiging karapat-dapat eh. Kasi, sa mga maliliit na bagay, matitisod tayo. Kapag nakatingin pa rin tayo sa mga bagay na makalupa. Hindi tayo makakahakbang. Dahil kapag ka sa Espiritu tayo nakatingin, mga kapatid, ito po ay, sabi dito, dapat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, kasi doon ka nakapokus eh. Tama, doon ka nakapokus. At hindi po doon sa mga bagay na nasa likuran mo. At kapag ka sa spiritual things ang focus mo, mga kapatid, napakaganda eh. Napakaganda. Dahil hindi ka kayang hilain pababa ng kahit anumang mga pagsubok sa buhay mo. Mapalaki man o mapaliit na pagsubok o anumang sirkumstansya na magpapainit sa ulo mo, mga kapatid. Hindi ka kayang hilain eh, di ba? Kayang-kaya mong kontrolin ang sarili mo kasi nakatingin ka kay Kristo eh, di ba? Nakapokus ka sa salita ng Diyos, kaya kapag kahit anong hila ng diablo sa iyo, ay okay lang ako. Di ba? Kahit anong hila, hindi yung kapag medyo konting bagay, mga kapatid, hysterical na tayo eh. Hindi ganon. Alisin po natin yung ganong mga ugali dahil hindi po yan nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Focus po tayo sa spiritual things. Kaya kapag binigla tayo ng kaaway, bumigla yung pagsubok sa harapan mo, kayang-kaya mong labanan. Tama? Kasi nakapokus ka eh. Wala yan. Hindi yan makakapanig sa akin. Then ang gagawin mo na lang, siyempre, hindi naman pwedeng walang bigat yon, mga kapatid. Gagawin mo na lang, mananalangin ka na lang. Tama? Dahil yun ang kasagutan, mga kapatid. Kapag katapos nun, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. Ang Diyos naman ay sumasagot sa lahat ng ating pangangailangan. Kasi yan ang pangako niya, mga kapatid eh. Yan ang pangako niya. So isa na yan sa nais ko ipatotoo dahil itong mga bata na ito, tatlo nga sila nawala ng trabaho. Yung isa, nag-resign na, talagang sa tingin niya, walang asenso. Nag-resign na. Ayun, salamat dahil binigyan siya ng isang magandang trabaho ngayon. Ano? Amen? Si Jacob. So maganda, sabi niya, isang buwang kita ko dito, isang linggo lang eh. Isipin mo yan. Di ba? So napakaganda, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Itong mga anak ko na ito, nagtinda-tinda. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. God will supply all your needs through Christ Jesus. Yun ang pangako niya, mga kapatid. Panghawakan natin lagi ito. Sabi sa 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Pagod na ba tayo? Alam ba ibig sabihin ng paggawa ng mabuti? Yung patotoo ni Brother Ariel kanina, di ba? Sa ibang tao yun. At yun, hindi naman lagi yun, di ba?
Kaya nga sabi dito, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Tama? Kung hindi tayo mapapagod. Amen? Kasi ang paggawa ng mabuti, hindi naman araw-araw yan, mga kapatid. Bihira lang yan eh. Kasi mabuti ka na eh. Tama? Mabuti ka na eh. Pero yung paggawa ng mabuti, hindi araw-araw yon. Bihira lang sa buhay yon. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kaya nga sabi ito, kaya nga samantalahin, kaya nga sa GIS, kaya nga samantalahin tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Let us do good. Sabi, as we have therefore opportunity. Ibig sabihin, kapag may pagkakataon tayo, makagawa tayo ng mabuti sa kapwa, may nangangailangan, at totoo naman nangangailangan, kasi yung iba alias mga kapatid. As we have, pasugal lang ipangungutang pa As we have therefore opportunity, kapag may pagkakataon pa tayo, let us do good unto all men. Tama? Kinalabit ka. Nagugutom na pala to, di ba? Huwag mong pahindian, mga kapatid. May kilala nga akong pasto na nakakasakay ko pa, hindi nga nahihiya Kinakalabit na nga siya Sabi ko, ano ba pastor to? Kahit bigyan mo ng barya-barya, okay na yan. Di ba? Ewan ko Siguro talagang walang-wala, Kaya nga, may pagkakataon. Bihira lang dumating ang pagkakataon makagawa ka ng mabuti. Di ba? Yun kapag nape-pressure ka at pinilit mo, sinikap mo makagawa ka ng mabuti, yan ang paggawa ng mabuti. Yung nape-pressure ka, hindi yung nasa sulok ka, nagbabasa ka lang naman Di ba? Hindi yung paggawa ng mabuti na sinasabi dito. Tama? Ibig sabihin yung magagamit ka para sa ikabubuti ng iba. Amen po? Kaya wag tayong magiging mag-uugali, mga kapatid. Wag po natin papagmatigasin yung ating mga puso kapag kami mga ganong sitwasyon. Samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So mga kapatid, si Pablo, tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulot ko sa inyo ng aking sariling kamay. Nakabold. Kumbaga doon sa cellphone nyo, nakabold. Malalaki. Mga kapatid, pinagdidiinan niya ang mga bagay na ito. Mga kapatid, so wag tayong magsasawa, wag po tayong manghihinawa. At ang tanawin natin yung mangyayari sa likuran ng mga pressure natin sa buhay, mga kapatid. Yung sa likuran, ano pa si pressure na ito nasa harapan, parang hirap na hirap akong labanan Pero kapag tinignan natin sa kabila, mga kapatid, marami palang manunumbalik sa Panginoon. Tama? Doon ka ngayon magkakaroon ng kalakasan. Kasi kung tinitignan mo lang, mga kapatid, yung tao sa harapan mo, na may atraso sa iyo, may kasalanan sa iyo, mga kapatid, hindi ganyan. Kailangan lumingin ka sa likuran niya dahil nandoon ang ating Panginoon na kumikilos sa tao na yan. Tama po? Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, papasensya na kayo dahil ayoko talaga mag-sermon. Hindi ako sanay mag-sermon Gusto ko talaga lumago tayo. Gusto ko talaga lumaki tayo. At wag na tayong sabi nga ni Pablo iwanan natin ang mga panimulang aral ni Kristo. Yung mga kabanalan, fundamental yan yung pagbabautismo, yung mga hiwaga, yung mga miracles. Mga kapatid,
at yung paggawa ng mabuti at yung kahatulan sa panahong darating, iwan na daw natin yun. Hindi na tayo mga bata na laging tinuturo-turuan pa na itong gawin mo, itong gawin mo, itong gawin mo, magsikap pa. Hindi na yun eh. Diba? Kasi naka-embed na sa atin yan eh. Sabi, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Ngayon, kung may Espiritu ka at pababayaan mo siyang kikilos sa buhay mo, alam na alam mo ang gagawin mo. Na hindi ka na kailangan turuan pa ng sino mang tao, sabi po doon. Tama po? Hindi ka na kailangan. Uy, ganito. Hindi na eh. Alam na alam mo yon. At kikilos ka, nagpapagamit ka, yun po ang totoong magpapagamit, mga kapatid. Nagbibigay ka ng kalakasan sa iba. Kasi kung anong nangyayari, nagiging kahinaan ka. Hindi po yan ang pagpapagamit. Kailangan kalakasan. Kalakasan. Tama? Amen. Kaya nga sabi dito, mga kapatid, yung una natin binasa, no? Ewan ko bakit napunta ako sa Daniel. Konting ganun kasi nawawala, ano? Kaya minsan nawawala rin ako. So, yun. Sabi po dito, binasa natin kanina, ha? Yun daw, ano? Yun daw, inaaralan ay makisama sa kanya na nagtuturo o nangangaral. Kasi siya yung ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, eh, no? Kapag ka, alam mo, hindi naman Superman yung nangangaral, eh. Alam niyo ba yan? Hindi naman siya Superman, eh. Subject din siya to commit mistake, di ba? Sabi nga ni Brother Branham, eh. Mga kapatid, eh, sabi niya, pwede siya magkamali talaga, eh. Tama. Ewan ko ba kung bakit ang mga taong ito laging sabi ni Brother Branham, sabi ni Brother Branham. Eh, doon, pinahintulot ng Diyos yung mga sablay, yung mga mali, mga kapatid. Eh, huwag na tayong magmaang-maangang pa. Talaga may dual statement yan. Aminin na po natin dahil walang kasakdalan sa taong mapagmatigas. Amen? Kailangan sa atin laging nagpapakumbaba. Eh. Kailangan na tayong umaalam kung ano ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay na ito. Sabi nga dito, dadapot ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga mabuting bagay na mabuti. Itinutuwid na nga yung stand mo na mali at kitang-kita mo naman, umamin ka na nga. Pasalamat ka. Di ba? Ay, salamat brother, dahil naituwid yung mali kong unawa. Eh, hindi. Sabi pa ng isa, wala daw na isettle. Bulag ka, kaya ka wala na isettle. Mantalan yung isa, aminado ng mali siya. Hindi lang nagsasalita. Tama po? So, pag-agree yun eh. Pag-sang-ayon. Ako gusto ko yung naitutuwid ako eh. Lalo na sa mga katuroan. Gusto ko yung naitatama ako. Kasi ayoko makapagpahamak ng tao. Dahil kung mali yung turo ko, mga kapatid, para sa akin, di bali mo mapahamak yung sarili ko, wag lang ibang tao eh. Kasi kung sarili kong dadalhin ko, may paraan ako para maitama pa ang buhay ko. Eh yung iba, may kakayanan kaya sila? Yan ang tanong, di ba? Mga kapatid, yun ang magiging tanong. So, magpailalim po tayo. Sabi dito, huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo. Kung tayo ay kung hindi tayo manganghihimagod,
Yun. Kailangan pala nilalapit yung matang ganon, ano? Kasi nawawala yung mga letra, mga kapatid, eh. Yan. Kung hindi tayo manghihimagot. So, huwag tayo manghihimagot. Ibig sabihin yun ng nanghihina, nanlulupaypay, nagsasawa. Ha? Huwag nating ugaliin yun na sa konting sirkumstansya, napagalitan, nasabihan, naitama. May mga taong ganun eh. Mentras tinatama mo, nagiging magagalitin eh, no? Baliktad eh. Tama, habang itinatama mo, dapat nagpapakumbaba at nalalaman niya kung ano ang sukat niya. Sabi nga ng isang kaibigang pastor eh, kung saan ka mahina, yun ang perfectin mo. Tama? So, ibig sabihin, susuriin mo yung sarili mo. Tama? Titignan mo yung sarili mo. Babasahin mo yung sarili mo. At pag nakita mo yung kahinaan mo, ikaw na mismo magsikap para sa sarili mo. Ha? Isang paraan yan para sa paggawa ng mabuti. Unang-una sa sarili mo. Tama? Kasi may itatama mo yung buhay mo eh. Lalakad ka na tuwid at gagayahan ka ng iba. Mga anak mo, gagayahan ka. Sa pagsisikap, sa katyagaan, sa kabanalan, sa pagpapakumbaba, gagayahin ka ng mga anak mo. Gagayahin ka ng mga mahal mo sa buhay. Amen po? Kaya nga, dito, hindi naman tayo nag-aaksay ng panahon, mga kapatid. At lagi kong hinihintay kung ano bang sasabihin ng Panginoon. At sa nakikita ko, mga kapatid, dahil maiksi na yung panahon, magbabago tayo ng strategy na dapat pwedeng magamit ang mga recording na ito sa online dahil kapag ka-sermon, mga kapatid, baka mamaya may papakinggan tayo doon. Diba? May pinapagalitan. May sinasaway. Hindi maganda, no? Diba? Mas maganda kung i-online natin yan o ila-live, mga kapatid, diretsong mensahe. Diba? Baka mamaya pasikot-sikot tayo. Mga kapatid, nakakahiya. May masasabi tayong kakaiba. Hindi para sa kanila. Diba? Ha? So, iisipin ngayon nila, ay, ganun pala yung simbahan na yun. Ba't lagi may pinapagalitan doon? Diba? Kaya nga sabi ni Pablo, nasa huling panahon na tayo, let us go on to perfection. Perfection na. Hindi na tayo bata na laging tinuturuan. Kailangan tayo po yung mag-akay sa mga kabataan. Doon sa mga, kahit hindi mo na sila sabihan kasi, magpakita ka lang ng halimbawa, susunod dyan Hindi naman kailangan buka ng bibig di ba? Kasi minsan nga mapupundi pa sa iyo sinisermonan mo, paulit-ulit ka lang, di ba? Kailangan lang maghalimbawa ka. At kung talaga matigas, may pamalo naman diyan, pwede mo namang hampasin. Di ba? Sabi nga hindi naman siya mamamatay kapag pinalo mo Huwag mo nang palawin sa ulo. Di ba? Paramdam mo na mali yun. Mali yung ginagawa mo. Pag inuulit mo pa yan, mas malakas. Di ba? So, ganun lang yon. So, kasi pag sermon ka ng sermon doon sa isa, yung isa kawawa naman, nagtatrabaho gano'n, may ginagawa. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya, di ba? Kasi, ingin niyo dyan may ginagawa ako dito, nagtatrabaho ako dito Di ba? So, ganun mga kapatid. At para ma-avoid natin yung mga ganong bagay na makaabala tayo sa kapitbahay. Makaabala tayo doon sa mga taong busy, mga kapatid. Nagiging katisuran tuloy tayo. Ilagay natin sa tama ang lahat ng mga bagay. Tinuturuan po tayo ng Panginoon. At huwag natin sasayangin. Napakaganda ng mga aral. Napakaganda ng mga turo. Amen po? Hindi naman nagtukulan ng Biblia, mga kapatid Pwedeng mild lang, mga paalala,
saway, turo, pwede rin namang sa doktrina. Dahil kailangan natin, lalo na sa panahong ito, mga kapatid. Ano? Kailangan natin yan sa panahon po natin. Dahil kailangan maging transparent po itong Biblia. Hindi po yung, kasi mentras papalapit tayo ng papalapit sa panahon, yung Biblia, lumalalim. Alam niyo ba yon? Lumalalim ang Biblia Lumalalim. Habang papalapit tayo ng papalapit. Lumalalim. Kaya nga, ang kasulatan na ibinigay sa atin ng Panginoon sa mga huling araw, yung kanyang love letter. Amen po? Ano ba yung love letter? Yung book of symbols. Diba? Kailangan matuto tayo mag-interpret sa kaisipan natin ng mga simbolo. Kailangan yun kasi tinuturuan tayo ng Panginoon di ba? Dahil kagaya ng yung pinag-aralan natin ng nakaraan, yung four living creatures, may mga bagay doon na hindi natin maintindihan. Pero kapag sinunod natin sa kabilang bersikulo, naglilinaw. Tama? Kasi malabo, then ito yung interpretasyon na nakita niya. Tama? So, ganun po ang Book of Revelation, ganun po ang Book of Ezekiel, ganun din po ang Book of Daniel. Ito po ang love letter ng Panginoon sa huling mga araw. At ayaw ng Panginoon na maging mangumang tayo. Tama? Yung iba kasi, mga kapatid, sapat na Sapat na sa kaligtasan binigay sa kanila. Okay din yon. Tama? Pero meron nga pong paghahanda Meron nga pong paghahanda na ginagawa ang Panginoon na hindi po dapat nating babaliwalain yung paghahanda na yon. Merong kasalang inihanda. Tama? Sabi nga, all things are ready. Sabi po doon. Come to the feast. Come to the feast. Ayan po. Yung matabang alay, mga kapatid, yung kanyang mga salita ay inilatag na. At sa ating patuloy na pagtitipon, mga kapatid, yan yung pinakapagkain di ba? Nakahain na sa harapan natin. Ready to eat na Tama? Amen po? Para mag-increase yung ating spiritual minds, mga kapatid, yung ating kaluluwa, mga kapatid. Magkaroon ng increase, magkaroon ng paglaki, magkaroon ng paglago. Na talagang nakakaawa. Dahil pag binasa mo ang Book of Revelation, napakaraming talaga maiiwan sa rapture. At nakadamit sila ng puting balabal. While the bride, mga kapatid, dahil handa po sila, naglinis sila, hindi sa kanilang mga sarili, kundi sa bawat salita at bawat pahayag ng Panginoon, nagbihis sila ng damit pangkasal, kaya naging karapat-dapat sila, mga kapatid. At yung pinost ni Johnson, natakot talaga ako dahil yung tribulasyon na nangyari sa Middle Age, mga kapatid, ibabaong ka dyan, iiwan ka dyan, ilang buwan ka dyan, nakalagay ka doon sa drum, nakaganong ka, nakalabas lang yung ulo mo, tapos yung dagang, nginangat-ngat-ngat ka, yung paa mo, nginangat-ngat. Mga kapatid, di ba? Katakot, di ba? Tapos nandiyan yung meragari, mga kapatid. Tama? Andiyan yung pahihila ka sa kabayo. 4 na kabayo yan. Para ipapatanggi sa iyo iyong pananampalataya. So nakakatakot, di ba? Kaya nga habang nakalatag. Kasi ang Diyos marunong talagang magalit
Di ba? Nung tinanggihan nila ito, mga kapatid, 70 AD. Wala sa kanya yung anong chosen people? Anong chosen people? Dahil sa pagtanggi ninyo sa akin, mga kapatid, pinagtago yan sila sa kanilang sariling bansa. At hindi lang yan, talagang pinagpapatay. 1.3 million Jews. Sipin mo yon, mga kapatid, mga pinili. Pero pinabayaan. Hindi nakaunawa. Salamat tayo sa Panginoon dahil pinarating po sa atin. Pinarating po sa atin. At huwag nating sasayangin yan. Huwag nating babaliwalain. Dahil wala naman tayong ginawa. Wala namang ipinangako sa atin. Pero dahil sa kanilang pagtanggi ay sabi nga, tawagin ninyo yung mga pilay, yung mga pangpingkaw, yung mga bulag, tayo yun di ba? At nung nakarinig tayo, meron din naman palang marunong magpakumbaba. Tama po? Kaya nga susi sa lahat ng bagay ang pagpapakumbaba. Whether yung pangunawa, kaligtasan, yung buhay sa natural, mga kapatid, kailangan ng understanding lagi Hindi yung laging pinipilit natin yung tama nating kaisipan Minsan may mali tayo na ipinipilit, mga kapatid, na dapat mabalansin natin. Maitama muna natin yung mga sarili natin bago natin itatama yung iba. Kailangan ng kaayusan, kailangan ng order. Kung hindi, mga kapatid, mabibigo po tayo. Masasayang ang lahat. Mapanghihinaan ng iba. Matitisod ng iba. Mga kapatid, gawin po natin yung nararapat. So, ito po yung nakaabang na. Itong kaaway natin dito. Yan. Hindi lang kumikibo yan. Alam niyo ba yon na para maging malinaw po sa inyo, no? Siya po ang may control ngayon Yung mga principalities and power, yung mga pamunuan na kanyang kinokontrol, Siya po ang may control ngayon. Ito, hindi po ang beast. Hindi po ang beastman. Pero papacy, controlling the beast nations. Yung beast nations, hindi naman nawala yan Tama? Yung 10 horns, hindi naman nawala ang 10 horns sa Europe. At sa iba pa, mga kapatid, na ang kanilang ulo ay ito. Yung sayang, hindi ko na i-prepara, dahil wala na ring oras, Yung meeting niya kay Trump, yung meeting niya kay Biden, yung meeting with the Microsoft and IBM. Bakit? Bakit ka nagkipag-meet dyan sa Microsoft at sa IBM? Mga kapatid, may rason yan. Technology. Mga kapatid, kung paano mamanipulate ang kanyang pamunuan. Isa pa, meeting with more religious group. Ayun, eto. Mga kapatid, so kapag hindi natin nakita yan, ang alam natin, ang iniintay lang natin, yung kilos nito, mga kapatid, kumikilos na yan, hindi lang talagang nakikita ng iba. Ang akala nila kasi doon sa religious group Then, magpapalit siya ng mukha. Hindi po ganon, mga kapatid. Mali yun. Hindi po ganon. So, yung mga meeting sa mga powerful people, mga kapatid, at mga mayayamang kumpanya,
at yung pagkakaisa ng bawat relihiyon. Tandaan po natin, ito po ang kapangyarihan ng little horn. Tingnan po ninyo, no? Yung kapangyarihan ng little horn. Sabi po dito sa Daniel chapter 7 verse 8, aking pinagdili-dili ang mga sungay, yung 10 horns, 10 horns, 10 European nations. At narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Ibig sabihin, another little horn sa English. May little horn. Ha? Englishin na lang natin. I consider the horns, yung 10 horns, 10 nations, and behold, there came up among them another little horn. Isa lang yon. So, ito ngayon ang nakaluklok sa power. Tama, wala pong Roman Empire ngayon. Dahil hati-hati sila ngayon. Pero merong little horn na siyang nagdodoming sa European nations. Ito. Mga kapatid. Tingnan nyo kung bakit makapangyarihan yan. Tingnan nyo Before whom there were 3 of the first horns, 3 of the first horns, tama ba yun? I considered the horns, ulitin ko lang, and behold, there came up among them another little horn, isa lang yon, before whom there were 3 of the first horns, 3 of the first horns, plucked up by the roots, and behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. Ibig sabihin, kaya niyang kontrolin yung bawat kaharian. Yung 3 horns na yon, na kanyang binunot, mga kapatid, 3 bansa yon na kinontrol niya yung hari. Inalis niya sa pwesto, mga kapatid, at naglagay siya ng iba. Amen po? Ibig sabihin, may kakayahan ito. May kakayahang gawin. So, siya po yung wounding head. Revelation 13:3. And I saw one of his heads as it were wounded to death. Siya po yon. Bakit wounded? Dahil sugatan siya dito. Sa pamamagitan ng 2 propeta. And his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. So namangha sila doon sa beast. Dahil sa puntong ito, mga kapatid, nasa middle of the week na tayo. Tama? Na after na pagkakasugat niya, sinalo siya ng beastman. Tama? Kaya ang sabi dito, and his deadly one was healed, and all the world wondered after the beast. Sino po yun? Yung si Apollyon. Yung nagtaglay ng Apollyon anointing, mga kapatid. Isang emperador. Revelation 13:15, and he had power to give life unto the image of the beast. Ano po yan? Amerika. Ang image of the beast, sino po ito? Walang iba kundi ang papacy.
had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast, papacy, should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So yung pikikipag-ugnayan ng papacy, ng papa ngayon, ano, doon sa bansang Amerika. Ha? So may video sana ako pero kulang yung oras natin, mga kapatid. At nagsumpaan sila, ano, na magkakaisa sa anumang mga magiging problema sa harapan, mga kapatid. Magtutulong. Ha? Kaya nga, yun, sipin mo, bakit napasama pati yung ano dito, ano, yung Microsoft at yung IBM. Kayo na lang po sumiyasat, mga kapatid. Kasi baka makapagsalita ako ng ibang ano, magdaramdam na naman tayo. Sana hindi ganon. Ang katotohanan ay katotohanan. Tama? Ha? Yung meeting niya kay Biden, meeting niya kay Trump, at yung meeting ng kanyang assistant doon kay... Sino ba ito? Hindi ko na maalala. So, i-ano natin yon bilang pagbabantay, mga anak, mga kapatid. At tungkol naman sa nangyayari sa mundo, ito ang stand ni Pope Francis, to ensure na the majority of people are vaccinated is an act of love. Kapag pinairal daw yung vaccination na yan, yan ay act of love. Ano? To ensure the majority of people are vaccinated is the act of love. Parang baliktad ang pagkakasalita nito, no? Naiintindihan ba ninyo? Vaccination is a simple but profound way of promoting the common good and caring for each other, especially the most vulnerable. Mga kapatid, sana totoo, no? Kasi ang daming namamatay, Mas marami nga namamatay ngayon. Yung iba hindi nga nare-report Hindi na nila nire-report. Mga kapatid, alam niyo ba yung nangyari sa Holocaust? May maraming reklamo sa Papa Sabi dito, Hitler's Pope, Pius XII, did too little to save the Jews from the Holocaust. Kasi nga, nakalukluk siya sa trono tama? Kaya niyang yung three horns nga, na-control niya sa panahon ng Middle Age, di ba? Gaano pa kaya yung panahon ng World War II? Na pwede naman siya magsalita kay Hitler. Tama na yan, nakakaawa mga Hudyo. Tama? Amen? Kasi nga, iba sabi ng Biblia, mga kapatid, na may kapangyarihan siya sa 10 horns. Tama? Sa Daniel, bakit hindi niya ginawa? Isa ang Germany sa 10 horns. Bakit hindi niya ginawa? So, tama ito. Kasi may dalawang kaisipan dito May nagsasabi, nagamit siya para sa kaligtasan ng iba. Meron naman nagsasabi, wala siyang ginawa para mailigtas ang mga Hudyo sa Holocaust. Amen? Yan ay act of anti-Semitism, mga kapatid. Galit yan sa mga anak ng Diyos. Amen? Pope Pius XII, 1939 to 1958, has been described as the most dangerous cleric in modern history. He was silent. Sabihin, pinapatay na yung mga Hudyo, silent pa rin siya. Wala siyang ginawa. Amen? So, yung Pope natin ngayon, kasi duktog lang naman yan Yung Pope sa panahon ni Hitler, isa lang naman ang nila sistema, di ba? Yung Pope natin ngayon, eto ngayon. Ayan.
pabor siya sa mga bakla, tomboy. Pabor siya sa vaccination. Pabor siya doon sa, may mga nababasa ako, no? Hindi, binabalansi ko pa rin, mga kapatid, pati yung, eto, punta tayo muna dito sa biblical muna tayo, mga anak. Revelation 18:23. Revelation 18:23. Kasi matagal na ako naghahanap asan ba yung biblical na merong bakuna o ano man yan na pwedeng sumira ng buhay Dito Revelation 18:23, mga kapatid. Sa ibang translation ito, kasi hindi ko makita sa King James at doon sa ibang translation. Pero dito, sa My Sword, meron pong 4 o 3 translation na ang ginamit talaga, derecha, drug. Kasi sa English, sa King James, ito muna basahin ko sa King James, King James Version. The light of a candle shall shine no more at all in thee. Sino po tinutukoy dyan? Yung mother of harlots. Sino po yun? Catholicism. Ruled by the Pope, mga kapatid. Shine no more at all. Ibig sabihin, natulan siya. In thee, and the voice of the bridegroom, yung mga ikinakasal, and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants, yung kanyang mga negosyo, were the great men of earth, for by thy sorceries were all nations deceived. King James ito. Pero wala yung salitang drug. Di ba? At sa iba pang translation, wala kayong makikita. Pero meron dito 3, 4 nakita ko. Tignan nyo ito, Sa JMNT, ito po ay John Michel o Jonathan Michel, ganun New Testament. Ano po to? Isang translator din ng Bible to. New Testament tinranslate niya. At pinagsikapan niyang i-translate po yun, mga kapatid. At talagang hiningi niya ang gabay ng Holy Spirit. Sabi ito, and a light of the Lamb may... Nandiyan ba? Wala dyan Sa JMNT, sa sword to. And a light of a lamp may by no means any longer shine with you. Dahil doon sa kagalitan ng Panginoon. Na inihatol siya, hinatulan siya. And a voice of bridegroom and of a bride may by no means any longer be heard in you. Because your merchants were the great ones of the land. Because all the multitudes were deceived in your employment of drugs. Sa JMNT yun. Ginamit niya yung salitang employment of drugs instead of sorcery. Gumamit, Isa pa. JMNT yun. Dito po sa Catholic mismo, Catholic Bible ito. Catholic Bible. Ako'y nagtataka bakit nila ginamit ito dahil wala pa namang vaccine nung araw. Catholic Bible po ito. CPDB. Catholic, ano to? Tignan natin yung ibig sabihin nun,
Catholic Public Domain Bible. Bakit ganun ang titulo, no? Ng Bible, no? Catholic Public Domain Bible, di ba? Bakit ganun? Parang nadodominahan niya ang publiko. Tama? Doon pala sa sa translations, mga kapatid. Yan, ano ba sabi niya? And the light of the Lamb shall not shine in you again. Catholicism. And the voice of the groom and the bride shall not be heard in you anymore. So wala nang kasalan. Isa ito sa mga negosyo niya kasi. For your merchants were the leaders of the earth, period. For all the nation were led astray by your drugs. Bakit ganun ang translation siya? Mga kapatid, lakasan yung loob niya kasi kailangan natin harapin ang lahat ng ito. Pero sabi ko nga lagi, kapag may gabay ka ng Panginoon, kahit tukayin ka ng ahas, hindi ka maano. Kasi hindi ko pwede itago sa inyo to. Isa pa, 3 nga ito. 4 nga Isa yung Greek, yung pinagkunan, yung Greek. TS 1998 ito. TS, The Scripture 1998. The light of the Lamb shall not shine. Meron ba kayong copy dyan? Wala kayo nito. Ako lang nakapag-install nito, no? Kasi may bayad to Opo, may bayad, 3,000. Pero ito, binigay lang sa akin ng kasama ko sa trabaho. Tinago ko itong translations na ito. At ang daming Biblia sa loob Tinago ko yon at ito napapakinabangan natin. Kaya lang, partial. Hindi ko nakuha lahat dahil may bayad nga. Kapag ka-full, bayad ka. Ganun. So, sabi dito, the Scripture 1998, the light of a lamp shall not shine in you anymore at all. And the voice of the bridegroom and the bride shall not be heard in you anymore at all. For your merchants were the great ones of earth, for by your drug sorcery all the nations were led astray. Mga kapatid, meron pala, hindi natin naunahan, Brother Johnson, Hindi natin nakita agad, Meron pala. Tungkol sa drug ito. So, yan nga, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magtiwala tayo. Catholic Bible yon. CF, Catholic Bible po yun, mga kapatid. Catholic Public Domain Bible. So, public domain. Bakit gano'n ang pinangalan, talagang, ito po ang ruler. Tama? Tago lang siya, nagtatago lang siya. Tama? So, anong pakialam ng Microsoft at IBM sa kanya? Amen? Meron silang meeting. Closed door. Kay Trump, ganun din. Kay Biden, ganun din. So, hindi mo makikita kasi deceiver to Tama? Iniisip mo, doon lang siya sa spiritual. Akala mo, ecumenical lang, puro religious, pero, mga kapatid, deceiving talaga siya. Marami siyang kaparaanan. Kaya nga, ecumenical Revelation 6:7-8. Simple lang yun, nalaman natin dito. 6, 7, and 8. Doon po sa fourth seal. And when he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living one repeatedly saying, "Come." And I saw, sa 8, and consider a pale
yellowish green horse, and the name for him who is actually sitting upon it is death, and the unseen has been following with him, and authority was given to him upon the fourth of the land to kill within broadsword and with famine and within death, even by little animals of the land. So yun po ang fourth seal, mga kapatid. Kaya nga, hindi na tayo magtataka kung bakit ang dami namamatay ngayon. Tama ba? Magkabi-kabila. Doon po tayo malulungkot. May Diyos po tayo, mga anak. Kailangan lahat ito mapagtagumpayan natin ito. Kailangan ito lahat mapagtagumpayan po natin. Tandaan po natin, meski si Pablo, natuka po ng makamandag na ahas, pero sa pananampalataya, hindi siya na mga kapatid. So, ang ibig sabihin nito sa transliteration, yung sorcery doon, ang ginamit po are pharmakeos. Pharmakeos. One who prepares or uses magical remedies, yun po ang meaning niya, yung definition niya. Sorcerer or sorcery. Yung isa naman, pharmakia. Transliteration niya, pharmakia. Ang phonetic niya ay pharmakia. Pareho. In definition niya, the use of administering of drugs, poisoning, sorcery, magical arts. Iisa yun, often found in connection with idolatry and fostered by it. Metaphorically, and deceptions and seductions of idolatry. Hindi maganda yung meaning niya, sorcery. So yun lang ang nakita natin yung sorcery, but later on, meron palang ganon sa ibang translation. Hindi natin alam, mayroon natin nakita ito. Mga kapatid, kasi kung dito tayo nakatingin, parang napakabait nito Parang walang gagawin di ba? Pero kung titignan natin, sa Book of Daniel pa lang, may kakayahan na siyang kontrolin ang 10 bansa. Tama? Kayang-kaya niyang mag-control ng bawat bansa, mga kapatid. Kaya yung meeting niya kay Trump, yun yung nahuli kay Biden, then with Microsoft and IBM, tapos sa mga religious group, mga kapatid, pinarusahan siya ng Panginoon. Pinarusahan siya dahil nagkaisa ang 10 horns para yung organisasyong na RCC, mga kapatid, ay pinugnaw ng Panginoon. Dito po yung mangyayari sa Bayals. Sige po, at lumagpas na po tayo sa oras at huwag niyong ikakahina ito, mga anak. Kailangan nating sumangguni lagi sa Panginoon. Dahil siya lang yung may kapangyarihan. Sumampalataya lang tayo.
Kailangan kasi natin panghawakan ng mga salita niya. Kailangan matuto tayong magtiwala sa kabila ng ating mga kamalian sa buhay. Tama? Sabi ko nga lagi, wala namang hindi nagkamali eh. Bawal po ang diskriminasyon. Kaya lang nakakapagtaka kung bakit maraming pinagbabawal eh, di ba? Amen? Kasi kung umiiral talaga dyan ay pag-ibig o para mapabuti ang bansa, mapabuti ang samahan, mapabuti ang mga tao, mawawala yung diskriminasyon di ba? Isang bagay na hindi matuwid sa nagiging buhay natin ngayon. Na itong panahon na to talagang kailangan pumokus tayo, humingi tayo ng awa sa Panginoon. Siya lang makakatulong sa atin dahil itong kinabubuhayan natin, panahong mapanganib at magiging mapanganib pang lalo. Pasama ng pasama ng pasama. Wala pong makakaligtas kahit sino. Hindi ba? Sabi nga ng Isaiah, di ba? Aalugin ng Panginoon ang sangkalupaan at kaunti lamang ang matitira. Yan po. So kung pinangakuan tayo ng rapture, mga kapatid, may imposible kaya sa lahat ng mga bagay? Magsitatag lang tayo. Magsitatag lang tayo. Panghawakan po natin ang sinabi ng Panginoon. Malinaw na po yun. Malinaw na po yun. Bumalik po tayo sa kanyang mga salita. Dahil lahat, yan lang ang bagay na pwedeng maglinis sa atin. Alam niyo ba yung lason na sa katawan natin? Alam niyo ba yon? Alam niyo ba? May lason tayo sa katawan. Lahat tayo. Ha? Amen. Ininput yan ng serpente. Diyan nagsimula ang kamatayan ng tao. Nung pumasok yung dugo ng serpente sa lahi ng tao. Amen. At sino yung makapagbabalik ng buhay na ito, mga kapatid, sa Panginoon? Walang iba kundi ito. Alam niyo ba ang salita ng Diyos sabi sa kawikaan ang salita ng Diyos daw ay kagalingan sa aking laman. Amen po? Kagalingan sa laman, Hindi lang sa espiritu ang sinasabi doon. Kagalingan sa aking laman. Mapalad tayo. Dahil andyan ang salita ng Panginoon. Amen? Pero maraming na-disgrasya, maraming napahamak. Hindi po tsamba yun. Kundi dahil mayroong pang mga iniingatan talagang Panginoon. Amen po? So, ganito na lamang po mga kapatid. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga sarili. At bantayan ang ating mga buhay, ang buhay ng ating mga mahal sa buhay. Sabi nga, ang good man of the house daw ay nagbabantay. Tama po? Para hindi magiba ang kanyang tahanan o ang kanilang tahanan. So, ugaliin natin yan. Kasi kapag minsan iniisip natin, marunong ka na, alam mo na ang gagawin mo, talaga natutumba namamali Kailangan kung na-experience natin ang isang bagay, naranasan na natin, sabihin natin sa kanila. Huwag natin iisipin na bahala ka na nga sa buhay mo. Ilang beses natin pinagsasabi yan. Minsan nangyayari yun, di ba? Meron nga hindi nakikinig sa akin Alang-alang sa katwiran, ipapaunawa sa atin ng Panginoon na kailangan lumakad tayo ng matuwid sa buhay na ito. Kahit ginigipit ka na, lumakad ka pa rin ng matuwid para hindi ka maging
katisuran sa buhay mo. Mamumuhay ka na may katapatan, pagiging halimbawa, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo maano, mga kapatid, mga anak. Ito ang kaaway natin sa ngayon. Ha? Ingat kayo sa mga kausap nito. Amen ba? Ha? Wala pa ito eh. Kaya ito, mga kapatid. Sabi say amen?